Kakabalik lang ni Jimmy Butler sa Miami, parang ang lungkot nung ini-introduce siya sa pregame. Baka iniisip na naman ni Butler, delayed na naman yung sahod niya tapos kakagaling niya pa sa suspension without pay. Bumabalik na naman yung nangyayari sa Minnesota, kung ano-anong report ang lumalabas kay Butler. Ang bago ngayon, nagkaroon di umano siya ng issue sa Miami dahil sa naging delayed niyang salary nung summer. Bukod pa doon sa pinatahimik siya ni Pat Riley. Nagkaroon kasi ng accounting error yung Miami, hindi na bayaran yung 10 days ni Butler sa kanyang salary. Base kasi doon, bayad yung mga player mula sa October nung nakaraang taon hanggang next October ng sumunod na taon. Ganon ang setup ng kanilang contract. Nagtrending pa yung sinabi ni Kevin Love or yung post niya sa kanyang IG account na parang bad timing dahil nakalagay na caption, naghahagilap ng pera si Kevin Love para sa suspension ni Jimmy Butler. Nasa minimum contract itong si Kevin Love. Ang reported kasi doon, $2.3 million ang mawawala sa salary ni Butler. Parang may kahulugan pa yung pinost ni Kevin Love. Bad timing. May issue si Butler na naging unprofessional siya patungkol sa delayed na sahod at hindi niya inayos yun sa maayos ding paraan. Versus Nuggets, 18 points, 3 rebounds, 2 assists si Butler. Tambak pa ng malaki yung Miami Heat, 133-113. Yung mga ka-teammates naman ni Butler, gusto pa rin naman siya makasama. Sa post-game interview, sinabi naman ni Butler, lalabas din ang totoo. Na pwede magsabi ng kung ano-ano yung mga tao ngayon at sa mga report. Pero duda ko dito may lalabas ding issue na may tinira siyang shota ng ka-teammate niya tulad nung sa Minnesota. Sa dami na naging issue sa Minnesota dati, yun lang ang tumatak talaga nung matrade si Butler. Ang sinabi naman ng isa sa malapit na kaibigan ni Butler ay hindi pa talaga nagsisimula si Butler pagdating sa mga trade, lalo na sa request niya. Dati may isang close friend din si Butler na nagpost nung nakaraang season pa na may Miami Heat culture pang nalalaman yung team hindi naman tinutupad. Agad din yung binuran ng kaibigan ni Butler. Sinabi din ni Butler na hindi naman sa mga ka-teammate niya yung issue kundi sa mismong organization. Doon kasi nagkakaroon talaga ng problema at mga rumors. Si D'Angelo Russell naman, sinabi niya before sa Lakers game na ready na siyang mag-move on dahil 2 beses na siyang na-trade mula Lakers papuntang Nets. Versus Lakers, si D'Angelo 19.6 rebounds, 8 assists at 5 out of 10 sa 3-point area. Ang nagtataka doon yung iba mga fans, 4 seconds pa yung natitira, itinira agad ni D'Angelo sa 3-point area. Hindi naman nila kailangang itira doon. Maganda rin naman kasi yung defense ni Max Christie. Parang lalo pang napasama si D'Lo dahil nag-thank you pa sa kanya si Austin Reeves dahil namintis niya yung tira at nanalo doon yung Lakers. Wala rin si Anthony Davis dahil merong injury sa paa. 30 minutes before game, inalis siya sa lineup. Si Austin Reeves naman, 38 points. Si LeBron, 29.7 rebounds at 8 assists. Isa lang ang lamang ng Lakers kontra sa Brooklyn. Na ngayon naman yung Nets nagtatank dahil 4 ang chances nila sa first overall pick. Potential kasi nilang makuha yon sa first round. Yun nga lang, delikado pang mapunta sa either OKC or Houston yung isa. Nasa Brooklyn din yung first round pick ng Knicks. Nasabi ko nga last time, nakakapagtaka yung Knicks na halos kumpleto pa yung mga draft picks nila ang dami nilang napamigay dati dahil nga sa mga nakuha nilang player via trade. Sa side naman ng Lakers dahil delayed sila ng 2 games dahil nga napuspon yung laro sa Hornets at isa sa San Antonio, 2-1 sila since nung mga napuspon na game na yon. Number 6 pa sila sa West. Nasa winning track sila ngayon na magagamit nila na advantage yung 2 delayed game. Meron kasi mga teams doon na habulin yung top 10 pick na alam nila kung sinong team ngayon ang hindi dapat makaabot sa top 10 na potential nila makuha yung